Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, Hari siya ng mga aba. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin ho muna natin ang katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, Biyernes muli, sama-sama ho nating ipahayag, ipakita ang ating pagmamahal, papuri, pasasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya ngayong Biyernes na ito. No? Para bang alam mo ninyo, parang pagkatapos ng isang napakalakas na unos, bagyo, lalo na sa atin dito sa Maynila, talagang mapapapalakpak ka ng malakas at sasabihin nating, salamat sa Diyos, nakaraos. Amen? Pero ganun pa man mga kapatid, huwag po tayong makakalimot. Marami pa po tayong mga kababayan ang sinasalanta, nakalubog sa baha, wala pa ring maayos na makain, tirahan. Kaya sana ho ay tunay nating ialay muna ang misang ito. Baka naman pwede mo munang ipagpaliban yung marami mong listahan ng hinihingi sa Kanya. And this time, baka pwedeng sa kanila muna ang misang ito. Amen? Ibigay natin ho doon sa kanilang hanggang ngayon, walang kuryente, walang maayos na matutulugan pa rin. Meron akong kausap kanina dahil naghahanda rin kami ng tulong sa Batangas. May lugar sa Batangas, pag binaha, buwan inaabot. Alam ho ninyo, bago dumating ang bagyong ito, last week, kami po ng aming volunteer group na Hands to Heaven, nagpunta ho kami sa Bordeos Island sa Quezon. Nagdala ho tayo ng tulong doon. Talagang tawid dagat, 5 oras papuntang Real Quezon, 4 na oras Roro papunta ng Polillo, 1 oras papuntang Bordeos. Yun ho'y papunta at pabalik. Talagang isla. Ang asasaya ng mga tao, ang babait ng mga tao. Pero pagtapos sunod, talagang medyo kumukulimlim, buti nilang pauwi na kami. Sabi nung pare, Father, umuwi ka na, si Father Jonard, buti nilang nakauwi na kayo. Hindi ko alam dahil natatakot siyang aabutin kami ng bagyo o dahil wala na silang ipapakain sa amin. Pero napakababait nila.
Nagpiesta sila noong 24 kahapon. Sa gitna ng bagyo, bumuhos ang ulan sa kanila. Sa kanilang piyesta. Pero hindi ulan lang ang bumuhos. Bumuhos din ang pananampalataya nila. Sana ganun tayo. Kapag dumarating ang isang matinding pagsubok, kapag dumarating ang isang matinding unos sa buhay natin, huwag natin itong tignan bilang isang karanasan na sisira na naman sa atin, na magpapahina na naman sa atin. Sabi nga ng isang awit, your suffering will be your offering. Kapag dumadating ang isang matinding pagsubok, hayaan mong kunin mo ito, tignan mo ito bilang isang pagkakataon para mapalakas, mapatibay ang iyong pananampalataya. Kaya nga ang ating ebanghelyo ngayon, timing na timing. Tungkol sa sama ng panahon. Diyan tayo magaling. Magaling talaga ang tao. Kaya nga pinag-aaralan na rin yan eh. Sabi ng ating ebanghelyo, pag kumapal ang ulap sa kanluran, sasabihin ninyo, uulan, umulan nga. Kapag umipang hangin sa timog, sasabihin ninyong iinit, uminit nga. Magaling tayong magbasa ng pangangailangan ng mga tao. At mahalaga po yun. Dapat meron tayong pakialam. Marunong tayong makiramdam. Pakiramdaman mo naman yung mga tao sa paligid mo. Sa tingin mo ba, natutuwa pa rin sila sa'yo? Pakiramdaman mo sila. Sa tingin mo ba, kaya pa rin talaga nila? Pakiramdaman mo sila. Tignan mo sila. Kaya nga ho, alam niyo sa pagtulong, sana ito yung imbitasyon sa atin. Sana kapag tayo ay nagpaka-Kristiyano, wag lang natin pairalin yung pagtingin sa kanila. At higit sa lahat, hindi lang tayo pupunta doon para magpa-picture sa kanila. Tapos aalis na tayo. Minsan kailangan nila yung makakausap nila. Ang kailangan nila yung hahawak sa kanila. Ang kailangan nila yung makakasama nila. Kahit sandaling oras man lang. Nung linggo, pinagdiwang natin ang World Mission Sunday. At pag sinabing pagmimisyon, hindi lang ito kapag mayroong ganitong kalamidad. Hindi mo kinakailangan tumawid ng isla. Hindi mo kinakailangan umakyat ng bundok para sabing nag-mission ka. Uwi ka ng bahay. There is your first mission area. Your family is your first mission territory. Naghahanap ka ng mga taong tutulungan. Naghahanap ka ng mga taong bibigyan. Naghahanap ka ng mga taong kakaawaan. Pero pagdating sa loob ng bahay, sa opisina, sa trabaho, sa inyong pamayanan, sa grupo ninyo, wala kang nakikita. Wala kang pakiramdam. At hindi ka nila nararanasan. Kaya ang sabi ni Saint Mother Teresa of Calcutta, if you want to change the world, go home and love your family. Kaya ano ang sabi ng ating Panginoon? Mapagpaimbabaw. Ang galing ninyong magpakitang tao. Ang galing ninyong magpakita lamang. Pero hindi ninyo sila nararamdaman. Hindi nyo sila nararanasan. Mga kapatid, huwag laging tamang hinala. Pag sinabing tamang hinala, ang pakiramdam mo, lagi kang lolokohin. Lagi kang iisahan, lagi kang aagawan. Lagi kang aawayin. Huwag laging tamang hinala. Dapat maging taong handa. Pag sinabing taong handa, marunong kang kumilala, marunong kang magparaya, marunong kang makiramdam. Kaya sa misang ito, mga kapatid, huwag nating hahayaan na tuluyan tayong pahinain, sirain ng anumang sakuna, trahedya, kalamidad na dumarating sa buhay natin. Araw-araw, maging handa tayo. Umaaraw ngayon, pero hindi natin masasabi kung hanggang kailan na naman ang pagsikat ng araw na ito.
Baka paglabas natin, umihip na naman ang malakas na hangin. Kaya araw-araw, dapat nakahanda. Nakahanda tayo araw-araw, hindi lang para sa mga bagong sakuna, hindi lang para sa mga bagong kalamidad at bagong bagyo. Araw-araw, maging handa tayo sa mga bagong pagkakataon na ibibigay ng Diyos sa atin. Pag tumingin ka at umaaraw na, hindi ibig sabihin, tuloy lang ang buhay mo. Pag nakita mong umaaraw na, baka tinatawag ka na at sinasabi ng Panginoon, makakatulong ka na, may magagawa ka na. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, araw-araw, huwag lang tayo maging handa sa pagdating ng mga bagong trahedya at problema. Araw-araw, maging handa tayo sa pagdating ng mga bagong biyaya, ng mga bagong pagkakataon pa, na tayo ay makagagawa ng mabuti at tayo ay pwedeng maging mabuti. Araw-araw, tag-ulan man o tag-araw, umihip man ang hangin o hindi, araw-araw, inihahanda tayo ng Panginoon, hindi lang para sa bagong problema, kundi sa darating na pagkakataon at biyaya. Amen.